Eto na lakay, puntahan natin ang latest sa Senado dahil dating opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAP nasa likod ng Wow Builders. Wow. Oh, Wow Builders, yung ito yung mahilig ayaw sa magsalita. ghost. Oo. Ayaw magsalita, sorry. Yung kasi talaga tumatak sa akin lakay yung nanginginig. Pangalan nun? Ano pangalan nun? Ano yung pangalan ni Wow Builders, Kyle? Ito nasa... Andiyan ba sa'yo? May kodigo ka ba lakay? Si Wow. Mark Alan Arevalo. Ayan, Yung nanginginig na habang tinatanong yung I invoke my rights against self-incrimination. Siya yun lakay yung kulang. Tama. Pero ang nagsabi niyan lakay na nasa likod daw ng Wow Builders, ang PICAB, ay dating opisyal ng PICAB, ay si Senator Erwin Tulfo. Hala. Mukhang mayroon siyang napaimbestigahan. Alamin natin ang detalye mula kay RH28 Raymond Adpaas. Na kay Raymond. Mayor at Elena, panahon na daw para tuldukan na yung mga mismong opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB ay mga malalaking mga kontraktor ng mga malalaking proyekto sa gobyerno. Ito ang panawagan ni Senador Erwin Tulfo kasunod ng isinusulong nito na pag-amyenda sa Republic Act No. 4566 o ang Contractors License Law at sa ilalim ng batas na nag-amyenda nito. Sa kanyang privilege speech kagabi, sinabi ni Tulfo na ang nangyaring yung mga regulator ay sila mismo yung mga kontraktor dahil ayon mismo sa batas, kailangan 10 taon ang experience ng isang board member ng PICAB. Kaya't ang kanyang pagtingin ay hindi ito dapat mangyari dahil ito ay isang uri ng conflict of interest gaya ng kaso ni dating PICAB board member Engineer Ernie Bagao na siyang may-ari ng EGB Construction na nakakuha ng 7.7 billion pesos na halaga ng mga flood control project mula 2022 hanggang 2025 kasama yung kanyang flood control project sa Abulug, Cagayan na inirereklamong substandard. Siya rin umano ang itinuturong nasa likod ng Wow Builders na siyang nasangkot sa mga flood control project sa Bulacan. Ganon din si dating PICAB board member Engineer Arthur Escalante na isa ding kontraktor. Narito si Senador Erwin Tulfo. Reports are out that some board members, supposedly watchdogs of the industry, have themselves bagged massive flood control projects like Engineer Ernie Bagao, a PICAB board member and owner of the EGB Construction Corporation. This construction company, according to President Marcos, bagged 7.7 billion pesos worth of flood control projects from 2022 to 2025. And these projects are not only tainted with allegations of overpricing and substandard work, but some are outright ghost projects. EGB Construction Corporation reportedly also owns Wow Builders, who is said to be behind several ghost projects in Bulacan, Mr. President. Ang bahagi mayor ng Elaine ng privilege speech ni Senador Erwin Tulfo. So Raymond, anong mangyayari dito sa mga taga-PICAB? Ipapatawag ba ulit sa Senado? Yung dalawa, Mayor, si Engineer, actually, lahat na sila nag-resign Yung mga opisyal. Pati itong si Bagao, nag-resign na rin? Oo, si Engineer, si Dr. Pericles Dakay, yan si Engineer Ernie Bagao, si Arthur Escalante, nag-resign na kaagad sila nung pumutok yung, para mo yung unang nagsalita si Senator Ping Lacson doon sa Senado, ay nag-resign agad itong mga opisyal na ito ng Philippine Contractors Accreditation Board, Mayor. So dami lang pala itong si Mark Alan Arevalo. Akala natin itong si Alan Arevalo ay dami ni District Engineer Henry Alcantara. Yung pala ay dami ng mga taga-PICAB. Pati itong si Ernest Robert Blanco na may-ari ng EGB ba yun? Ay, yung EGB Construction, oo.
Engineer Paggaw daw, may nasa likod yan. Initials na pala yun, Engineer Baggaw, EGB. Dami nagre-reklamo dahil substandard yung ginawa doon sa Abulog, Cagayan. Ha? Abulog Cagayan? Ay, kailiam, apo. Ayun na nga, Mayor. Lumabas kasi yan sa sumbong ng Pangulo, nakita doon yan, Mayor. Pati yung picture nung ginawang flood control. Para bang ang nakita kasi doon, yung nakitang complaint sa sumbong ng Pangulo, the 96 million yung total flood control project, nagkaroon ng sira sa gitna. Pinunduhan uli, Mayor, 96 million uli yung inilagay na budget. So, ito yung tapal-tapal kung tawagin. Double appropriation sa iisang project. Yun ang nakarating na reklamo doon sa website ng sumbong ng Pangulo, Mayor. Kaya isa ito sa tinitignan sa ngayon. Okay. Teka muna. Sino yung natunugan naman ng bubit mo? Sino yung dalawang senador na maaring madawit din daw sa skandal ng flood control? Ang dami na nga nagme-message dito. Hoy, sino yung dalawa? Tanong mo nga kay Lakay. So narinig na nila sa'yo, Lakay. Ngayon, sila kay Raymond naman pala ang ginigit-get. Sabi ko, tanungin natin kay Lakay. Baka... tanungin natin sa mga investigador dyan. At dami na nervous na senador dito. Diyos ko. Oo, parang may narinig na nga ako niyan, Lakay. Ganun ba? Kaya nagulat ako, hindi sila yung pinangalanan. Hintayin natin yung part 3 ni Senator Ping Lacson. Baka may banggitin dyan. Oo nga. Part 3 ng privilege speech niya. Meron bang part 3? Nakalipas may mga pahapyaw naman na Kaya lang siguro kailangan na, alam mo naman si Senator Ping sabi nga nila kailangan may resibo. May ebidensya. Hindi pwedeng wala. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Yun na nga. Pero may counter naman si Senator Alan. Ano? Siguruhin lang daw na yung resibo ay hindi peke. Sabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano. Tsaka, ang sabi ni, may mga biblical passages ang binanggit, ha? Ayan, pagka daw lahat naman nagkakamali, ayan, pwede humingi ng tawad. Pwede daw yun kung usaping religion, Mayor. Pero pagdating sa gobyerno, hindi pwedeng patawad. Kulong ka muna bago ka Kaya soli nakaw at kulong pag humingi ka ng tawad. Ayan, naku, taxpayers money kasi yan. Blood, sweat and tears ng ating mga kababayang nagbabayad ng buwis. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH Conte, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.